側の扉が開きます。ご注意ください。This is Oshimita. Station number T25. The door on the left side will open. Please be careful. Pakita na siya. I'm sure you'll be greeted with a different expression next time. Next time you come to Kawamuchiko, you can enjoy a different month with you from what you saw today. 富士山の絶景を存分に楽しむのにおすすめしたいのがOops! Paano ba ako nakarating dito? Takot na takot ako. Ang dilim. Ang painful ng silence. Ito yung turning point ko. Hindi naman ako pwedeng mawala na hindi ko pa nagagawa yung gusto ko. Teka, saan ko nga ba gustong pumunta? New Zealand. Kaso, ito yung mga problemang nakita ko. Wala akong pera. Hindi pwede para sa akin ang student visa. Imposible ang partnership visa. Work visa, may possibility. Pero wala akong skills at experience na nagmamatch sa mga job posting. Ako ay nagtatrabaho sa BPO, customer service job. Yung first 6 months ko, tumagal ng 5 years. Sadly, ito yung skills na hindi hinahanap ng New Zealand. Pero, bakit nga ba? Sa pagre-research ko, lubos kong naintindihan na ang New Zealand ay kagaya rin ng ibang bansa. Priority ang residente. Kailangan mo nang mapunuan ng isang residente ang bakanting trabaho. Kapag hindi kaya ng abilidad, sakalang mag-uupen ng trabaho para sa ibang lahi. At ito ay trabahong mahirap malamang. Hindi lang Pilipino ang naghahangad mag-apply. Maraming lahi. Ibig sabihin, ang taas ng competition. Doon ko na-realize na teka, ang liit ng porsyento na makalipat ako ng New Zealand. Sa kakatambay ko sa POEA website, nakita ko ang government-to-government vacancies. Yung government-to-government vacancy ay majority sa Asia. Dito gumamit ako ng spreadsheet. Ginamit ko yung POEA website. Gumamit ako ng currency converter. Gumamit ako ng calculator. At gumamit ako ng Google para makuha yung mga information na kailangan ko sa pagmamatch kung ano yung mas magandang bansa na pwede kong targetin.
Binuksan ko yung job description, tinignan ko yung qualification, kung pwede ba ako. Tinignan ko yung bansa, kung anong klaseng trabaho, kung ano yung possible deductions at possible perks or bonuses na ibibigay ng employer, at ano yung possible take-home pay in peso. Noong makuha ko na lahat ng information na kailangan ko, inanalyze ko kung ano yung bansa na may magandang job offer para sa akin. X para sa akin ang Taiwan kasi mas mataas yung monthly expenses ko. Okay ang offer ng Israel, kaso red flag para sa akin ang stay-in. Gusto ko kasi ng sarili kong space. At ang Israel ng mga panahong ito ay magulong bansa. Ang Japan ay napakarami ng requirement. Kailangang sumailalim para sa isang language training. Kailangan mag-exam. Pero nakita kong mas maganda ang magiging job offer nito para sa akin. So, ang napili ko ay Japan. Kasi ang iniisip ko ng mga panahon na yon, pag bumalik ako ng Pilipinas, pwede akong maging bilingual. Or pag naisip kong lumipat na ibang bansa, mas maganda yung credentials ko. Kasi ang Japan ay isa sa first world countries. I created my SSW milestone. Ito yung layout plan ko para alam ko yung pagkakasunod-sunod. First is documents. Birth certificate, 365 pesos. NBI clearance, 155 pesos. Passport, 950 to 1,200 pesos. UMID ID, first time free. National ID free. PhilHealth ID free. Transcript of records, 50 to 500 per pages depende sa school. Bank account, online, card, merong mga free online like GCash, Maya, or GoTime. PEOS at e-registration ay parehong libre sa POEA website. TESDA enrollment for caregiving is ranging from 20,000 pesos to 50,000 pesos. Pareho sa Japanese language training, 20,000 pesos to 50,000 pesos, pero optional naman ito kasi pwedeng mag-aral ng DIY para sa Japanese language. Ang hindi optional ay ang prometric exam. Required na i-take ang 3 exam at ito ay around 2,810 pesos. Nag-alat din ako ng 5,000 an estimation para sa food at pamasahe na pwede kong gastusin sa interview. Pagkatapos ng expenses, ay ang calculation ko ng time frame. I allotted 1 month to 6 months para kumpletuhin lahat ng documents ko, pero since majority ng documents ay meron na ako, isinabay ko ng mag-aral ng caregiving sa TESDA habang nagtatrabaho ako. Next, after ng caregiving sa TESDA, mag-enroll ako ng foreign language. I expected it to be difficult enough for me to decide na mag-resign sa trabaho ko. In that way, mape-prevent ko yung prolonged wait time para matuto ko ng Japanese language. Then right after ng Japanese language training ko, nag-alat ako ng 3 months para matapos yung 3 exam na required sa prometric. Pag naipasa ko na yung prometric exams, ibig sabihin, kumpleto ko na lahat ng documents ko. Next is interview. Gusto kong mag-join ng actual interviews para ma-build yung confidence ko. Kasi ibang-iba yung nakasanayan nating interview. Gusto kong malaman yung tamang manner sa pagsagot sa employer. Kasi sa susunod na interview na pupuntahan ko, gusto ko mas better ako, nag-i-improve ako. At uulit-ulitin ko yun hanggang ma-meet ko na yung tamang job offer para sa akin. Next is funding. Majority ng documents ko ay meron na ako. So yung remaining na hindi ko pa nako-complete ay manggagaling sa salary ko. Yung caregiving test enrollment, since malaki siya, inutang ko siya. Yung para sa Japanese language training ay manggagaling sa SSS at pag-ibig loan ko. Yung para sa prometric exam, manggagaling siya sa mga naitabi kong pera. Yung para sa interview, manggagaling din siya sa mga naitabi kong pera. Gumamit ako ng Google. So pumunta ako sa TESDA website, hinanap ko yung pangalan ng training center. If hindi ka pa rin kumbinsido, you can simply call the TESDA office to verify if the training center is fully licensed. Once verified, you can complete the enrollment process. Take note na merong separate training for pediatrics, which is involved for the care of a child, and geriatrics, involved about caring for an old patient. Ito ay may separate na OJT at kailangan mong dumaan for an assessment to have a caregiving NC2 certificate. Ito yung mga common papers na kailangan mo for the enrollment process. Birth certificate, PSA copy. If not, okay lang naman. Passport size ID with a white background, color, and no name tag. High school. If not high school, habol ka, enroll ka lang ng ALS, ALS. If college graduate, TOR. Government ID. And then pay for the training fee. Work from home ang aking trabaho. Ito ay panggabi.
Meron akong 1 hour and 30 minutes na break. Dito naliligo na ako. Inihahanda ko na yung mga gamit ko para sa klase kinaumagahan. Kumakain na ako. At kung sinuswerte ay nakakapag-nap pa ako. Pagkalagot ko sa trabaho, diretso na ako sa labas. Kukunin ko yung bag ko at magko-commute papuntang training center. Marami sa kaklase ko ay nagtatrabaho rin sa gabi. Hindi namin namamalayan, most of the time, nakakatulog na kami sa sobrang pagod. Bilang nagre-ready na rin ako financially para sa next step ko, may produkto akong ginawa na ibinebenta ko online. After ng klase sa caregiving, idadaan ko yun sa JNT or shipping centers para i-drop off. Then uuwi ako, maglilinis ng katawan, kakain, at kung sinuswerte ay makakapag-review pa ako para sa Japanese learning ko. Matutulog, gigising, at magtatrabaho, and then repeat the cycle. Grabe yung schedule na ginawa ko. 2020, nung nag-start akong mag-aral ng caregiver. Pero dahil sa delays gawa ng pandemic, yung geriatrics OJT ko ay napagbigyan noong 2021. Ito ay 1 week, 17 hours a day na duty. Ito ay isang non-profit organization na nag-aaruga ng matatandang pinabayaan ng pamilya at pakalat-kalat sa lansangan. First day, tinuruan ako ng magagawin. Merong mga volunteers at OJT na coming in and out. Second day, pagkalagin ko ng umaga, 6 a.m. Nagre-ready kami ng breakfast nang may biglang sumigaw. Pagtakbo ko, may isang tatay na nakahandusay sa sahig. May bleeding galing sa nose, mulat yung mata. Kung ano yung posisyon niyang nakaupo, yun yung posisyon niyang nakatumba sa sahig. Hindi ko alam kung hahawakan ko ba siya kasi pandemic. Ito yung mga discussion sa loob ng klase. Pero wala akong madukot sa utak ko ng mga panahon na yun. Nag-iisa akong OJT. Pinaka-slow-mo na moment ng buhay ko. Nakakabingi. Wala kaming makuhang ambulansya ng mga oras na yun. Lahat ay gamit dahil sa sobrang taas ng COVID cases. Nung natauhan ako, nung ilapat ko yung palm ko sa dibdib niya, wala na. Matigas na siya. Inabot ng past 3 p.m. Finally, may punerarayang tumanggap at sumundo sa kanya. After ng duty ko, sa sobrang busy maghapon, doon na lang ako nakaiyak. Naghalo-halo yung takot, yung pagod, yung overthinking. Iniisip ko, may nagawa ba akong mali? Pero after nun, kinailangan kong maging okay. Kasi mahigit 15 na katao pa ang nag-aantay sa akin para sa susunod na araw. May mga OJTs at volunteer na dumadating. Sobrang laking tulong. Kasi kung isa mo lang, hindi mo kakayanin yung ratio ng pangangailangan nila. Hindi ko makakalimutan yung moment na pakiramdam ko nasa zombie land ako. Past 10 p.m. na ng gabi, madilim. Pero meron pang palakad-lakad. May nagugutom, may naguhubad, may umiihi, may nag-iisip bata, at tuluyan ng nakakalimot. Parte ng pagtanda. Life lesson, yung demensya, sakit ng pagkalimot. Pero isa sa mga alaga ko, every morning, hila-hila niya yung mga pure gold bags na puno ng damit niya. Uupo siya sa harap ng gate. Pag tinanong mo siya, "Nay, anong ginagawa mo dito?" Inaantay ko kasi yung anak ko. Pangako niya, susunduin niya ako. Merong kurot sa puso. Kasi pag nakita mo yung matatanda, pinagkakasya nila yung sarili nila sa mga donations ng pagkain. Kung anong meron, yon ang kakainin nila. Nagdadasal ako na sana hindi maubusan ng donation. Na sana continuous na merong volunteers at OJTs na dumating para alagaan sila. Kasi kung wala na, sila-sila lang ang meron sila. Pumasok ako sa Japanese Language Training Center. Nag-resign ako. I felt so brave. But soon enough, napakawalan ko yung funds na naipon ko. Namroblema ako, so naghanap ako ng work at nakuha ako bilang VA. Sa Japanese Training Center, required kaming magstay in para sa safety ng lahat. Sa gabi, VA ako. Computer work lang naman, pabor, para hindi ko maistorbo yung mga roommates ko. After ng work sa umaga, bumababa na ako para mag-ready sa class. 7 a.m. sharp hanggang 5 p.m. yung klase. Matutulog ako at gigising ng bandang 10 p.m. para magtrabaho and then repeat the cycle. Ginawa ko iyon for more than a month.
Tapos, hindi ko na kinaya. Pagod, sobrang pressure sa work. Kinailangan kong i-let go yung trabaho. At mag-focus, gaya ng plano. Hindi biro yung training para sa foreign language. Every day, hundreds of vocabulary yung kailangan i-memorize. Nag-iiba-iba yon per day. Kasi nakasunod siya sa 1 to 50 lessons para sa Japanese basics. Yung first part, masaya pa. Kaya pa, fully absorb ng utak ko yung inaaral ko. Pero, kinailangan ko munang lumabas kasi pinayagan na akong magpedia OJT sa isang non-profit organization. Mas mahigpit yung screening para sa OJT kasi mga bata at super vulnerable na kailangan alagaan. Yung likot, yung ingay, aggressiveness ng mga batang ito, sobrang mabibingi ka. Pero, makikita mo yung sincerity nila sa mga mata nila. Yung sweetness nila nakakawala ng pagod. Yung mga kwento nila nakaka-mature. Masayang natapos yung OJT ko. Ang huling bagay na iniisip ko na lang ay assessment. Pagbalik ko ng Japanese Training Center, sobrang kate ng ulo ko. Akala ko nahawa na ako ng kuto sa mga alaga ko. Pero wala ni isang makitang kuto. Next, sobrang kate ng loob ng tenga ko. Hindi na ako pinapatulog. Merong itchy burning sensation. Kahit sobrang tight ng budget ko, bumisita ako sa isang dermatologist. Binigyan ako ng cream at humupa yung nararamdaman ko sa tenga ko. Pero pagkatapos nun, bumaba yung pangangati sa shoulder ko. May redness, rashes, bumps na maliliit, at puti, may dandruff. Napilitan akong bumalik sa derma doctor at doon ako na-diagnose ng seborrheic dermatitis. Genetic ang sakit na ito. Hereditary. Naalala ko, nung bata ako, nakikita ko na yung symptoms. Pero hindi ko lang alam. Flare up siya dahil sa environment ko. For the past 5 years, yung trabaho ko, baliktad yung routine. Gising ako sa gabi, tulog ako sa umaga. Yun pa lang, bagsak na yung immune system ko. Yung nature of work, ibang level ang stress. Working under pressure lahat ng taong nasa loob ng industry na yun. Nung first na upo ko sa BPO, sa call center, yung unang tawag na naka-loudspeaker na nagsisisigaw yung kausap ko, na gusto kong takbuhan yung telepono. Then, pinaresan ko pa yan ng kape. Coffee person ako kasi yun yung nakakagising sa akin sa gabi. Pero, para pala siyang alkansya. Hindi mo siya maramdaman, pero dahil naiimpok siya sa loob ng katawan mo, sasabog ka na lang. At doon lumabas yung severe symptoms ng seborrheic dermatitis. Nasabihan na ako ng doktor na nasa middle part na ako ng severity. At pag hindi ako tumigil, ang susunod na gamot para sa akin ay injection. So lahat ng bawal, caffeine, stress, deprive sa tulog, lahat yun sinubukan kong baguhin. Pero dahil nga ako ay nasa kalagitnaan ng journey ko para sa pag-abroad, hindi ko alam, pero dito sa Japanese training, wala akong maintindihan. Hands-on and application learner kasi ako. Hundreds per day na vocabulary yung inaaral. Pero less than 10 lang siguro dun yung natatandaan ko, and the rest, it goes to waste. Meron kasing learning pattern ng tao. Kapag tumaan lang yan, hindi nagstay, hindi mo nagamit on a daily living, hindi siya may store sa long-term memory mo. Makakalimutan mo lang siya. Ganon akong klaseng tao. Yung Japanese grammar pattern, hindi ko maintindihan. Hindi ko makonek yung mga dots. Kasi hindi naman talaga siya nagagamit on a conversational level. May mga examples, oo, pero hanggang examples na lang. Hindi siya ma-absorb ng cells ko. Pero sumubok pa rin ako. Sumubok pa rin kami. May moment na para na kaming baliw. Tatayo na lang kami para mamalengke. Para kumain, para mag-CR, para maglinis. Tapos, doon namin na-realize na lahat kami burnout na. Along the way, may mga tumigil at nawala sa ruta. Doon namin naisip na kailangan din natin mag-chill. Kailangan din natin ng memory na masaya para pag inalala natin ang Japanese training, hindi lang siya yung toxic na kulang na lang mabaliw ka.
Caregiving assessment. So, itong part na to, madali na lang naman as long as naiintindihan mo lahat ng pinag-aralan mo sa caregiving. Struggle na na-encounter ko nung assessment day. We started at 7 a.m. But we ended late at 8 p.m. Kasi yung ibang aplikante na kasabay namin hindi marunong mag-CPR. I don't know kung bakit, but it happened. Hindi sila marunong mag-CPR. And on that same day, tinulungan pa namin sila kung paano yung sequence na kailangan nilang gawin. Hanggang hindi nila na ma-master yung CPR, hindi kami makakaalis sa assessment center. Because again, remember, it's not just about the assessment. It's not just about the certificate. CPR can save a life or can save someone one day. Japanese Prometric Exams. Sa Google, i-type lang ang Specified Skill Worker Prometric Exam for Japan. Lalabas sa website ang mga instruction. Create your own login. Huwag iparegister sa iba. Here is my analysis. 2020 na nag-start ako mag-caregiving. I was under the impression na matatapos ko yun agad kasi gano'n naman ang TESDA, diba? But I was wrong. May factor na kailangan i-consider. One is, ang mga training center ay hindi makakapag-start agad kung kulang yung number of students sa isang klase, sa isang subjects. Kasi kailangan din naman ng training center ng enough students para may enough funding na ipapasahod sa instructor. Caregiving have multiple subjects. Merong iba't ibang estudyante at majority ay working student. Iba-ibang schedule. Same goes sa instructor. Merong mga part-timer. Iba-iba din ang schedule. Yung schedule pa lang na yun, kailangang i-arrange ng training center para mag-meet halfway. Plus, pandemic. Ang dami ng class suspension para sa safety. From my target 6 months, my caregiving duration lasted for 15 months. That is 1 year and 3 months. Kinailangan ko nang mag-start ng Japanese class kasi I think it's the right thing to do. Nag-overlap na yung caregiving ko sa Japanese class, but it's okay. Kasi feeling ko tama naman yung timing. And initially, napakawalan ko yung funding ko for Japanese training. And another incident happened at kinailangan kong mag-loan ng napakalaking amount. That put me into financial stress. At kinailangan ko ngang lumabas ng training center on my 21st month para bumalik sa trabaho. For my 21st month, nag-take ako ng prometric exams. At awa ng Diyos, tsumamba naman ako. I know, tsamba siya, because honestly, hindi ko makuha yung tamang learning routine para sa akin. But it was given to me. I believe it's a blessing. On the same month, nakakuha ako ng trabaho, Pioneer account, in-house, at na-afford kong bayaran paunti-unti yung loan ko. So yung original plan ko na 17 months, it took me 30th month para makumpleto lahat ng kailangan kong gawin at makakuha ng employer. We all know na sobrang stress at toxic ng trabaho sa BPO. But why I keep on returning back? While I am working on my journey papuntang abroad. Here is the list of my consumed HMO. Ako and both of my parents was covered. Meron akong paniniwala na dapat nag-upgrade tayo ng skills. Kasi change is inevitable. Yung kailangan ngayon, pwedeng hindi na kailangan sa future. As long as ina-update natin yung skills natin, makakasabay tayo sa pangangailangan ng panahon. Vulnerable ang mga applicants pa abroad. Target yan ng masasama ang loob to leech out money in any possible way. Maraming scams, offering job opportunity na wala naman talaga. Under financial stress ang mga aplikante kasi gumagastos sila para sa pamasahe, para sa requirements, para makahanap ng trabaho. Low moral support ang natatanggap ng karamihan sa mga aplikante kasi walang naniniwala na kaya nila. Majority sa mga applicants ay deactivated at unresponsive sa social media
or sa mga personal messages account nila. At pag nakalabas ng bansang isang aplikante, people think na ang dami ng pera niya. They will give pressure asking for your hard-earned money in different ways. Ang isang training center ay lisensyadong ahensya na nagtuturo ng lengguwahe or skills. Ito ay naiiba sa isang recruiting agency. Ang recruiting agency ay may ibang lisensya na nag-aayos, nag-aalok ng isang trabaho or oportunidad. Nung nag-uumpisa ako, ito yung mga common words na ginagamit sa webinars, sa Zoom meetings, sa mga post online to encourage applicants, lalo na yung mga papunta ng Japan. It will make you or break you. Scholarships. If na-interview ka ng hapon, may job offer, may sahod, at may mga terms na nakalagay sa papel na pinirmahan yung dalawa, then yes, go for it. Pero, walang job offer, walang permahan. No, it's a trap. If nakalagpas ka, nagkaroon ka ng employer, but suddenly nang hihingi ng deductions para doon sa service ng pagtuturo, no, it's a trap. Kasi that would fall for a study now, pay later. Nag-aral ka, wala kang ginastos ngayon, pero later on, kailangan mong bayaran yung serbisyo ng pagtuturo ng training center. So yon ang tinatawag na study now, pay later. If walang-wala ka at gusto mong matuto ng Japanese, tapos hirap kang mag-aral, hindi mo kaya yung DIY, hindi mo masundan yung mga lectures sa YouTube, or yung binabasa mo sa libro, why not? Go for study now, pay later para may guide ka rin makuha along the way sa journey mo. Pero kung makalculate kang tao at meron ka namang ekstrang pera, try mong mag-inquire sa iba't ibang Japanese training center or yung service fee para sa pagtuturo nila. And then, kunin mo yung average. I-compare mo ngayon yun sa kung magkano yung magiging total na babayaran mo or total na deductions na kailangan mong bayaran for the study now, pay later. Remember, hindi naman one-time payment ang mga language centers. Pwede siyang hati-hatiin. So, personally for me, I would pay upfront or makipag-deal na hati-hatiin yung bayad para sa training fee. Then, i-compare mo yun sa kung magkano yung difference ng babayaran mo. Kung babayaran mo upfront yung tuition fee or magdedepende ka sa study now, pay later. Kasi, based on my experience, ang laki ng difference. Ang laki ng interest fee kapag pumasok ka sa isang study now, pay later agreement. Tie-up employer. Again, babalik tayo sa definition ng training center. Sila ay allowed na magturo ng skills at language, pero hindi sila lisensyado na mag-promote ng trabaho. Kasi, sa recruitment agency, ang trabaho na yun. Separate na lisensya ang kailangan para doon. For example, si training center ay may recruitment agency din. Dalawang magkaibang lisensya iyon, dalawang magkaibang pangalan iyon. That is possible. Saka lang papasok ang recruitment agency kapag may employer na tumanggap sa'yo, agreement in between you, applicant, and the employer. At nandyan ang agency na magpapatunay na legal ang usapan ninyo. Processing fee. As far as I know, for government to government job opportunities, walang processing fee na hinihingi. Never entrust your personal documents to a stranger. Any documents under your name, dapat ikaw ang nagmamanage niyan. Dapat hawak mo yan. Maraming incident ang nakita ko from my journey na may mga agency na nanghihingi ng original documents. May mga training center na nanghihingi ng mga original documents. Tapos, wala silang available na job offer. Iipunin nila yung aplikante. The problem is, hawak nila yung original documents ng isang aplikante. Pag-aantayin nilang isang aplikante hanggang may job offer na dumating. And that would cause delay for an applicant. We, as an applicant, cannot afford to wait that long. Kaya dapat lagi nating hawak yung original documents natin kasi maraming license agency sa POEA, sa DMW. Kaya yan nandyan regularly sa mga available job post is para i-grab natin yan kapag kinakailangan. We have limited resources, limited time, limited money, limited energy. If we will wait for one agency, recruitment agency alone, talo tayo sa oras. Hold your original documents. Kapag may nag-post ng job posting, job vacancy, mag-apply ka. I-hand over mo lang ang mga original documents mo kapag merong employer to applicant meetup, kapag merong job offer, at may job contract signing. Protect your personal documents at all cost. Kasi pag may nagbukas na pinto, ready ka para pumasok doon. It took me a long time para makompile lahat ng information na to. It took me 5 years para ma-upload tong video. Yung proseso na pinagdaanan ko, sobrang haba. Kasi nasabayan ko yung pandemic. We are all praying na nung mga panahon na yon, kapag nagbukas ang border ng iba't ibang bansa, isa kami sa unang caregiver na makakalabas ng Pilipinas. Paunti-unti ako naglalabas ng pera. It's a much realistic target kasi
Kung kagaya ako ng ibang kasabayan ko na ipinilit magantay for Canada, for New Zealand, siguro hanggang ngayon, nasa Pilipinas pa rin ako. Nagbunga yun. Nakalabas ako ng Pilipinas. Kung hindi bumubukas yung pinto, maybe we are knocking on the wrong door. If we are struggling, trust the process. Magbubunga din yan. At sa lahat ng mga taong na-encounter ko sa journey, ang dami kong natutunan. Thank you. Sa lahat ng mga taong sumuporta, walang sawang tumulong sa akin. Thank you so much. I am so grateful.